Gusto raw siyang patalsikin sa pwesto ng mga dilaw. Yan ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pagtitipon sa Malacanang kagabi. Pero itinanggi ito ng Liberal Party na kilala sa kulay na dilaw. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na matatapos ni Vice President Leni Robredo ang kanyang termino. Ito'y matapos ding sabihin ni Robredo kamakailan na may nagbabalak di manong nakawin ang Vice Presidency. May report si Marizu Mali. Ang plano ko is mag-resign lang siguro ako. Yung mga yellow dyan, nagde-demonstrate kayo, hindi kayo. Kayo nang hindi kayo. You want me out because you cannot accept defeat. Sa isang pagtitipon sa Malacanang kagabi, inihayag ni Pangulong Duterte ang plano umanong patalsikin siya ng anyay mga dilaw. Sa isang banda, binanggit pa niya ang vice-presidente. Ito politika to. Just wanted me out. Kasi siyempre, yung vice president. O di kayo, you had your chance. Hindi na idinetalye pa ng Pangulo ang kanyang revelasyon. Pero kilalang dilaw ang kulay ng Liberal Party o LP, ang partido ni Vice President Leni Robredo. Umalma ang mga senador ng LP. Wala raw basehan ang alegasyon ng Pangulo. Totally unfounded. The allegation that we are out to oust the president. Wala pong katotohanan yan. We have not discussed any plot to change the president. We respect the mandate of our people. Ang ginagawa lang naman namin ay nag-express kami ng views, ino-oppose namin yung Marcos burial sa libingan ng mga bayani, ino-oppose namin yung death penalty, yung EJ case, yung lowering of the minimum age of responsibility, yung mga acts of misogyny. Yun lang naman ang ginagawa namin because these are issues of deep public interest. Sa groundbreaking ng Bicol International Airport sa Daraga, Albay, sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya takot sa umano'y banta ng impeachment. To satisfy the lust for forever. Sige, impeachable, go ahead. Matatandaan si Vice President Robredo, nagsabi ring may nagpaplano umanong patalsikin siya sa pwesto. Pero kanina tiniyak ni Pangulong Duterte sa mga kababayang Bicolano ni Robredo na matatapos niya ang kanyang termino. Wala kaming away ni Leni. I will assure Leni and the rest of the Bicol region that you will have her until the very end of his term. And there is no such thing as removing the vice president. Nagpasalamat naman si Robredo sa pahayag ng Pangulo. Salamat for the reassurance. Samantala ay tinanggi naman ng Malacanang ang sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV na si Pangulong Duterte ang utak sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang sinabi niya, utos niya ang war anti-illegal drugs. Hindi niya sinasabi na utos kong patayin. Hindi. Ang sinasabi ng presidente, utos niya, he was the one who declared the war against drugs. Hindi rin daw inaabswelto ng Pangulo ang mga pulis na sangkot sa pagkakapatay kay Espinosa. Ang sinabi po ng presidente ay, I take responsibility kasi inutos ko na kayo lahat kayong mga pulis, magtrabaho kayong mabuti. He was not referring specifically to Mayor Espinosa. Pero ang kampo ng mga Espinosa, nabahala raw nung una sa pahayag ng Pangulo. It was very alarming, but kasi ang hirap i-decipher yung proclamation, yung pronouncements ng Presidente. We are banking on his statement din na he will here. Tiniyak naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na magiging patas ang investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Espinosa. The President has not and will not interfere in the preliminary investigation to be conducted by the Department of Justice. Tingin ni Attorney Salvador Panelo, Chief Legal Advisor ng Pangulo, hindi kasama si Vice President Robredo sa mga nagpaplano di manong patalsikin sa pwesto si Pangulong Duterte. Iginiit naman ng Pangulo na walang mangyayaring martial law dahil hindi na raw ito kailangan. Mula sa Legazpi City, may report si Cedric Castillo. Cedric.
Yes, Jessica, sa isang programa kanina dito sa Legazpi City, Albay ay muling nabanggit ni Pangulong Duterte ang tungkol sa isang grupo na di umano raw ay balak siyang patalsikin. Pero nilinaw ni Pangulong Duterte na wala raw silang hidwaan ni Vice President Leni Robredo. Ang tawag kasi sa amin ng yelo sa Bisaya, ice. Ganon ba dito? Ganon ba yan? Dito yelo rin. Bili ka ng yelo. I really don't know how it came about to be yelo. Natunaw naman. Sa birong ito, idinaan ni Pangulong Duterte ang pagkikwento niya sa anyay grupo na di umano'y nais siyang tanggalin sa pwesto. Pero nang maging seryoso si Duterte, binanggit niya ang pangalan ni Vice President Leni Robredo. Itong natunaw na, ganito yan eh. Yang sa demonstration, wala akong away kay Leni. I don't want to pick a fight with the lady. Pero, yung demonstration dyan sa mga yellow, ang target niyan ako, 2 hours. Pero yung yellow, you wait for your time. Tapos na eh. Paglilinaw ng Chief Legal Advisor ng Pangulo na si Attorney Salvador Panelo, walang kinalaman ang di umano'y planong patalsikin sa pwesto si Pangulong Duterte sa desist order na humantong sa pagre-resign ni Vice President Robredo bilang HODC Chair. I do not think so. Even si Vice President, hindi ko nga nakikita nagsusot ng yelo. She did not also join the protest sa burial. May sariling si Vice President Leni. She is her own person. Yan ang nakikita ko sa kanya. I don't think she's part of that. Panauhing pandangal ang Pangulo sa anibersaryo ng Federalismo Alyansa ng Bicol na ginanap sa Legazpi City, Albay. Muli niyang ipinaliwanag na mas aangat daw ang bansa kung gagawin ng federalism ang uri ng ating gobyerno. Sabi ng Pangulo, maging ang ilang bayani noong panahon ng Kastila, pabor daw dito. That if you can craft the federal setup in 2-3 years and have it decided in the affirmative by the Filipino people, I will step down. Because it will provide for the election of a president. And surely, I should, for reasons of delicadeza. Muling sinabi ng Pangulo na naaayon sa batas ang utos niya sa mga pulis na unahan ang mga kriminal kung malalagay sa alanganin. Hindi raw matatapos ang kampanya kontra droga hanggat siya ang Pangulo. Whether I am right or wrong, legal or not, that will be a proper case of history. But I will not allow my country to go to the dogs. Muli ring iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang magaganap na martial law. Hindi na raw kailangan pang ibalik ito kung kaya ng isang Pangulo na aksyonan o gawa ng paraan ang mga problema sa bansa. Kayo mo sasabihin yung martial law. Samantala, hinirita naman ni Pangulong Duterte si Agriculture Secretary Manny Piñol na napabalitang nagsoli di umano ng regalong relo na halos kalahating milyong piso ang halaga. At bakit naman niya sa uli yung Rolex? May mo kay Piñol, ilang Rolex ba ang... How about the others? Pwede rin, mga coming Christmas. Isa uli niya lahat yan. Ibigay niya sa akin, kaya pagbili ko, bigyan ng bigas. Pakain ko sa mga tao. Jessica, sa kanyang talumpati kanina ay sinabi rin ni Pangulong Duterte yung kanyang kampanya laban sa korupsyon at anya ay one of these days daw ay maglalabas siya ng anti-corruption measure, pero kung ito ay nasa form ng isang executive order o kung anuman ay hindi na dinetalye ng Pangulo. Jessica. Cedric, pag-usapan muna natin itong di umanong tangkang patalsikin si Pangulong Duterte sa pwesto. Kasi dati pa naman niyang binabanggit yan sa mga speech niya, no, na may challenge siya dun sa mga gustong mag-coup o etc. sa kanya. Pero ngayon, saan daw nanggaling itong binanggit niya na di umano planong patalsikin siya? Saan nanggaling? Paano nagsimula?
Jessica, yung kanina sa isang press briefing na sa palasyo yung mga tagapagsalita ni I think it's Asik Banaaga, no? Ang sinasabi nila is nag-ugat daw ito doon sa di umunoy isang film na babae na film na babae nga na based sa New York na di umano raw ay well, sinabi na rin naman ng mga tagapagsalita ng Pangulo before na siya yung magfa-fund o magfi-finance ng mga demonstrations na sisimulan daw, if I'm not mistaken, as dapat this coming 2017 pa yan to oust the president, ano? Pero si Pangulong Duterte, yung sa kanyang mga statement simula pa kagabi at saka yung statement niya kanina dito sa may Legazpi City, Albay, wala siyang binibigay na detalye. Parang sinasabi lang daw niya, and I quote, yellow, and mga demonstrations daw, ito ay ginagamit daw to oust him. Ngayon, kung ano yung mga detalye ito, sinusubukan pa rin natin kuhanin kay Pangulong Duterte. Ano? Pero ang malinaw, dun sa statement niya simula kahapon pa at saka including today, is idinikit niya yung statement niya ng tungkol sa yellow demonstrations sa pangalan ni Vice President Leni Robredo. So we had to get clarification from President Duterte kanina, although we did not have the chance. Ano? Pero si Attorney Salvador Panelo yung nagsabi sa atin, doon nakapanayam natin siya na hindi raw nililink o walang kinalaman ayon sa kanya si Vice President Leni Robredo dito sa di umunay plot para i-oust ang Pangulo. Jessica. Kasi importanteng malaman, no, kung suspicion lang ba ito o may basis, Cedric. Yes, that is why we need to get details din from the President himself. Ano? Although yung ibang mga resource persons pa natin, no, yung ibang mga sources natin galing sa inside the camp ng Pangulo, kapag nagtatanong tayo ng mga detalyeng ganyan, hindi mo na sila nagbibigay ng komento. Ano? So I suppose it's something na aabangan natin. Pero again, yung sa mga statement lang mismo ng Pangulo, ang pagbabasihan natin limitado pa o kulang sa detalye yung kanyang mga binibigay, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.